Isang malakas na tulak ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Tess ang biglang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay humampas sa kanyang muka habang ang kanyang katawan ay bumulusok pa itaas bago mabilis na nahulog sa madilim at malalim na bangin. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang sarili niyang hininga na hindi makalabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng gulat. Dominic, ang asawa niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, nakita niya ang anino ng dalawang tao sa tuktok ng bangin. Nakatayo roon si Dominic at sa tabi nito ay isang babaeng pamilyar ang hubog ng katawan. Si Ariana. Hindi sila sumigaw para humingi ng tulong. Hindi sila nagpakita ng kahit katiting na pagsisisi. Sa halip, nakita ni Tess ang unti-unting pag-angat ng mga labi ni Dominic sa isang ngisi. Isang ngisi ng tagumpay habang dahan-dahang inakbayan ang kanyang kalaguyo. Doon, sa gitna ng kanyang pagkahulog, naramdaman ni Tess ang isang uri ng pighati na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na matatamo ng kanyang katawan sa ibaba. 3 oras. Bago ang malagim na pangyayaring iyon, akala ni Tess ay siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Nakaayos ang lahat para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Nagluto si Tess ng mga paboritong pagkain ni Dominic, ang espesyal na kare-kare na natutunan pa niya sa kanyang lola at ang adobong pusit na palaging hinihingi ng asawa tuwing may okasyon. Tess, para sa iyo ang gabing ito, bulong ni Dominic habang hinahalikan ng kanyang leeg mula sa likuran. Ramdam ni Tess ang init ng yakap ng asawa, isang yakap na madalas niyang ituring na kanyang ligtas na kanlungan. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Dominic o ang paraan ng pag-iwas ng mga mata nito sa tuwing titingin siya ng diretso. Napaka-sweet mo naman, Hon. Hindi mo naman kailangang dumaan sa ganitong abala. Nakangiting sagot ni Tess habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Dominic. Kailangan, Hon. Dahil karapat-dapat ka sa isang bagay na hindi mo makakalimutan habang buhay, sabi ni Dominic. Ang boses nito ay malalim, ngunit may kakaibang lamig na hindi agad napunan ni Tess dahil sa labis na pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, dinala siya ni Dominic sa isang scenic spot sa Batangas, isang mataas na bahagi ng bundok na nakadungaw sa dagat. Sinabi nito na doon nila panunuorin ang pagsabog ng mga bituin sa langit. Habang naglalakad sila patungo sa gilid ng bangin, napansin ni Tess na naiwan ni Dominic ang cellphone nito sa loob ng sasakyan na bukas ang bintana. Isang notification ang biglang umilaw sa screen. Dahil sa kuryosidad, bahagyang sumulyap si Tess. Ang mensahe ay galing sa isang numerong walang pangalan, pero ang nilalaman nito ay tila isang kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Tapusin mo na yan ngayon, Dominic. Naghihintay na ako sa kondo natin. I want her gone for good. Napatigil si Tess sa paghakbang. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng lamig mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Hon, may problema ba? Tanong ni Dominic. Nakatayo na ito malapit sa dulo ng talampas. Ang likuran ay nasa dagat at ang muka ay nakaharap kay Tess. Sino si Ariana, Dominic? Pabulong na tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig dahil sa ihip ng hangin. Nagbago ang anyo ng mukha ni Dominic. Ang maamong mukha na minahal ni Tess ng 5 taon ay biglang napalitan ng isang maskara ng galit at pagkasuklam. Dapat sana ay hindi mo na lang tinanong, Tess. Mas naging madali sana ang lahat para sa'yo, sabi ni Dominic habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Bakit, Dominic? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ang pera ko, ang suporta ko sa kumpanya mo, ang buong buhay ko. Sigaw ni Tess habang umaatras, hindi namamalayan na malapit na rin siya sa panganib. Iyon na nga ang problema, Tess.
Masyado kang mabait. Masyado kang nakakasakal. At kailangan ko ang perang yon para sa amin ni Ariana. Hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ka araw-araw. Bulyaw ni Dominic. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa, tila unti-unting namamatay ang kaluluwa ni Tess. Ang lahat ng mga alaala ng kanilang masasayang sandali ay naging abo sa isang saglit. Bago pa man makasigaw muli si Tess, mabilis na lumapit si Dominic at hinawakan siya ng mahigpit sa magkabilang balikat. "Paalam na, Tess. Salamat sa lahat," sabi ni Dominic sa isang malamig at walang emosyong tono. At doon, nangyari ang hindi kailanman inakala ni Tess na magagawa ng taong pinakainiirog niya. Isang marahas na tulak ang nagpabagsak sa kanya sa kailaliman ng gabi. Habang bumabagsak, ang huling nakita ni Tess ay ang figura ni Ariana na lumabas mula sa likod ng mga puno at kumapit sa braso ni Dominic. Nagtatawanan sila, nagdiriwang sa kanyang kamatayan, ngunit sa gitna ng takot at sakit, isang panibagong emosyon ang sumibol sa loob ni Tess. Hindi ito takot, hindi ito lungkot. Ito ay isang nagbabagang galit, isang pangako na kung mabibigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli, sisiguraduhin niyang pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha at dugo na nawala sa kanya. Ang kanyang katawan ay tumama sa malamig na tubig ng dagat at ang lahat ay naging itim. Dahan-dahang binuhat ni Joaquin ang babae at inilapag ito sa tuyong bahagi ng buhanginan. Mabilis niyang idiniin ang dalawang daliri sa leeg nito. Tahimik ang paligid, tanging ang hampas lang ng alon ang naririnig hanggang sa maramdaman niya ang isang mahinang pintig. Mabagal. Halos hindi mahuli, pero naroon. Buhay siya. "Lalaban ka, miss. Huwag kang susuko," bulong ni Joaquin, habang mabilis na hinuhubad ang kanyang jacket para ibalot sa nanginginig na katawan ng babae. Hindi nag-aksaya ng panahon si Joaquin. Binuhat niya ito ng bridal style at mabilis na naglakad patungo sa kanyang villa. Ramdam niya ang bigat ng katawan nito, hindi dahil sa laki, kundi dahil sa kawalan ng malay. Ang bawat hakbang niya sa malambot na buhangin ay puno ng pagsusumamo na sana ay umabot sila sa oras. Pagdating sa loob, agad niyang inihiga ang babae sa malambot na sofa at kinuha ang kanyang telepono. "Doc Ramos, pumunta ka rito sa villa ngayon din. May emergency. Bilisan mo." Habang naghihintay, kumuha si Joaquin ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ng babae. Sa ilalim ng mga mantsa ng dugo at putik, nakita ni Joaquin ang isang mukhang puno ng sipayo. Kahit sa gitna ng kawalan ng malay, tila nakakunot ang mga noo nito na para bang kahit sa panaginip ay tinatakasan nito ang isang masamang bangungot. Sino ang gagawa nito sa kanya? Bakit siya nasa dagat sa ganitong oras? Dumating si Doc Ramos pagkalipas ng 20 minuto. Agad nitong sinuri ang babae, habang si Joaquin ay nakatayo sa isang sulok, hindi mapakali, pabalik-balik ang lakad. "Joaquin, kailangang maging maingat tayo," seryosong sabi ng doktor habang inaayos ang kanyang stethoscope. "Ano ang lagay niya, Doc? May mga bali ba siya? Bakit hindi pa siya nagigising?" Sunod-sunod na tanong ni Joaquin. Hindi agad sumagot ang doktor. Tiningnan muna nito ang mga sugat sa binti at braso ng babae bago muling humarap kay Joaquin. Himala na buhay siya pagkatapos mahulog sa kung saan man siya nanggaling. Pero may mas malaking dahilan kung bakit kailangan nating mas maging masusi sa pag-aalaga sa kanya. Lumapit ang doktor at itinuro ang bahagyang umbok sa tiyan ng babae na hindi gaanong halata dahil sa luwag ng suot nito kanina. Buntis siya, Joaquin. Magdadalawang buwan na yata. At ang himalang nangyari sa kanya ay nangyari rin sa batang dinadala niya. Pareho silang lumalaban. Natigilan si Joaquin. Tila may humaplos sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang asawa, ang pangarap nilang bumuo ng pamilya
na naudlot dahil sa isang aksidente. Ang galit na nararamdaman niya para sa sino mang naghagis sa babaeng ito sa dagat ay mas lalong nag-alab. Gawin mo ang lahat, Doc. Huwag mo silang pababayaan. Determinadong sabi ni Joaquin. Lumipas ang ilang oras. Nanatili si Joaquin sa tabi ng kama kung saan inili. Lumipas ang ilang oras. Nanatili si Joaquin sa tabi ng kama kung saan inilipat ang babae. Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni Tess ang naririnig. Pinagmamasdan ni Joaquin ang bawat galaw ng mga talukap ng mata nito. Sino ang babaeng ito? At anong klaseng halimaw ang may gawa nito sa kanya? Sa bawat galaw ni Tess, tila nakikita ni Joaquin ang anino ng sarili niyang nakaraan. Ang hapdi ng pagkawala na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling kumikirot sa kanyang dibdib. Biglang gumalaw ang mga daliri ng babae. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Nasaan? Nasaan ako? Agad na tumayo si Joaquin at lumapit sa gilid ng kama. Huwag kang biglang babangon. Ligtas ka na rito. Malumanay na sabi ni Joaquin. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin sa simula. Ngunit nang luminaw ito, tumitig siya sa kisame ng may halong takot at pagkalito. Mabilis siyang lumingon kay Joaquin at sa isang sandali, nakita ni Joaquin ang matinding pangamba sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon, ngunit mabilis siyang napahawak sa kanyang ulo at napainggit sa sakit. Dahan-dahan lang, ako si Joaquin. Nakita kita sa dalampasigan. Dinala kita rito para magamot. Paliwanag ni Joaquin habang sinusubukang pakalmahin ang babae. Tumingin sa kanya ang babae, ngunit walang kahit anong pagkilala sa kanyang mga mata. Tila ba may isang malaking pader na nakaharang sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay na puno ng mga galos. Pagkatapos ay muling tumingin kay Joaquin. Sino? Sino ako? Natigilan si Joaquin. Akala niya ay dahil lang ito sa tindi ng trauma. Ngunit ang paraan ng pagtatanong nito ay tila galing sa isang taong tunay na nawawala. Hindi mo ba matandaan ang pangalan mo? O kung paano ka napunta sa dagat? Tanong ni Joaquin. Umiling ang babae. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala akong matandaan. Bakit wala akong matandaan? Hysterical na siyang napahawak sa kanyang buhok. Tila pilit na hinuhukay ang anumang alaala sa loob ng kanyang isip pero walang lumalabas kundi sakit. Huminahon ka please. Magiging maayos din ang lahat. Pakiusap ni Joaquin habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Ngunit sa gitna ng pag-iyak ng babae, bigla siyang napatigil. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago mula sa takot patungo sa isang malalim na pagkalito. May nararamdaman ako rito. Bulong niya. Tumingin si Joaquin ng diretso sa kanyang mga mata. Ito na ang sandali na kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Buntis ka. Iyon ang sabi ng doktor. Nanlaki ang mga mata ng babae. Tila ba isang kidlat ang tumama sa kanyang buong pagkatao. Sa isang iglap, tila may isang malabong imahe na dumaan sa kanyang isip. Isang lalaking nakatayo sa gilid ng bangin. Isang nakakatakot na ngisi. Isang pares ng mga matang puno ng puot at kasakiman. Napahawak si Tess sa kanyang ulo at napasigaw. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang sentido. Tila ba sinusubukang pasabugin ang kanyang bungo. Huwag mong pilitin, huminahon ka. Naramdaman niya ang malalapad at mainit na kamay ni Joaquin na humahawak sa kanyang mga braso. Ang init na yon ay tila naging angkla niya sa gitna ng isang malakas na bagyo. Hingal na hingal si Tess. Unti-unting nawala ang imahe ng lalaki sa bangin, ngunit ang pakiramdam ng takot, ang malalim at nanunuot na kilabot, ay nanatili sa kanyang kalamnan. Tumingin siya kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. May gustong pumatay sa akin, di ba? Mahinang tanong ni Tess.
Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Hindi agad nakasagot si Joaquin. Tumingin siya sa mga pasa sa leeg at braso ng babae. Hindi kailangan ng matalas na isip para malaman na ang pagkahulog nito sa dagat ay hindi isang aksidente. Hindi ko alam ang buong kwento, pero ligtas ka na rito. Walang makakasakit sa iyo sa lugar na ito. Pangako ni Joaquin. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng paninindigan. Muling napatingin si Tess sa kanyang tiyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bahaging iyon. Wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang pangalan, o sa kanyang nakaraan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Isang buhay, may isa pang buhay na nakasalalay sa kanya. Kung sino man ang lalaking iyon sa kanyang alaala, kung sino man ang nagtangkang kumuha ng buhay niya, hindi lang siya ang biktima, ang anak niya. Ang anak niya ang muntik nang mawala. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa gitna ng kanyang kalituhan. Isang galit na hindi niya maipaliwanag, pero sapat na para bigyan siya ng lakas na huminga muli. Anong itatawag ko sa iyo? Tanong ni Joaquin, nais basagin ang mabigat na katahimikan. Tumingin ang babae sa bintana kung saan tanaw ang asul na dagat na muntik nang maging libingan niya. Hindi ko alam. Wala akong pangalan. Tumingin si Joaquin sa kanya ng may halong paghanga sa katatagan ng loob nito sa kabila ng lahat. Teresa, iyon ang pangalan ng yumaong asawa ko. Ibig sabihin nito ay tagagapas o tagapag-ani, isang babaeng matapang. Mungkahi ni Joaquin. Tumingin ang babae sa kanya at dahan-dahang tumango. Teresa. Ako si Teresa. Ngunit habang binibigkas niya ang bagong pangalan, sa kaibuturan ng kanyang isipan, tila may isang tinig na bumubulong, isang babala. Na ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. 3 araw ang lumipas. Habang nagpapalakas si Teresa sa loob ng villa, isang balita ang narinig ni Joaquin sa radyo habang nagluluto siya ng agahan. Isang kilalang negosyante, Dominic Valderrama, ang nagpahayag ng formal na pagluluksa matapos ang trahedyang pagkamatay ng kanyang asawa na si Tess Valderrama sa isang aksidente sa gitna ng dagat. Ayon sa ulat, hindi pa rin nahanap ang bangkay ng biktima. Mabilis na napatigil si Joaquin sa kanyang ginagawa. Lumingon siya sa pinto ng silid kung saan natutulog si Teresa. Kinuha niya ang remote at pinatay ang radyo, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Teresa sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng higpit na higpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Dominic, ang pangalang iyon, ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Sa sandaling iyon, ang amnesia na tila isang madilim na ulap ay biglang nahawi ng isang kidlat ng katotohanan. Naalala na niya ang lahat, ang kasal, ang mga kasinungalingan, ang tulak sa bangin. Tumingin si Teresa kay Joaquin at sa pagkakataong ito, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ako patay, Joaquin, at sisiguraduhin kong malalaman niya iyon sa paraang hindi niya kailanman malilimutan. Ang usok mula sa mainit na kawali ay humahalo sa amoy ng mga sariwang pampalasa, ngunit mas matindi ang apoy na nagliliyab sa mga mata ni Teresa. 2 taon na ang lumipas, 2 taon simula nang ang mahinang si Tess ay nilamon ng dagat at ang matapang na si Teresa ay isinilang mula sa mga daluyong. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang sarsa sa ibabaw ng nilulutong putahe. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay may tiyak na direksyon, walang pag-aalinlangan, kasing talim ng kutsilyong gamit niya sa paghihiwa. Napakahusay, Teresa. Hindi ko akalain na ang pagluluto na dating libangan mo lang ay magiging sining na kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Puna ni Joaquin habang nakasandal sa hamba ng pinto ng kusina. Ngumiti ng bahagya si Teresa, ngunit hindi umabot ang saya sa kanyang mga mata. Sabi mo noon, Joaquin,
ang pagkain ng pinakamabilis na paraan para makuha ang tiwala ng isang tao. At ang tiwalang iyon, ang gagamitin ko para wasakin sila. Ipinatong ni Teresa ang sandok at dahan-dahang hinubad ang kanyang apron. Humarap siya sa salamin na nakasabit sa dingding ng kusina. Iba na ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon. Maikli na ang kanyang buhok, mas matalim ang mga titig, at ang dating maamong muka ay puno na ngayon ng awtoridad. Tumingin siya sa kanyang balikat, kung saan may isang mahabang peklat. Isang paalala ng gabing itinulak siya ng sarili niyang asawa sa kamatayan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lamig ng gabing iyon, Dominic. At hinding-hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ibinigay sa akin ng tadhana. Mula sa kabilang kwarto, narinig niya ang tawag ng isang maliit na boses. Mama! Agad na lumambot ang ekspresyon ni Teresa. Pumasok ang isang batang lalaki na may malalaking mata at kulot na buhok. Si Gab, ang kanyang anak. Ang himalang nakaligtas kasama niya sa kailaliman ng dagat. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa noo. Si Gab ang tanging dahilan kung bakit hindi siya naging ganap na halimaw sa loob ng 2 taon ng pagpaplano. Joaquin, handa na ba ang lahat? Tanong ni Teresa habang pinapatulog ang bata sa kanyang bisig. Lumapit si Joaquin at iniabot sa kanya ang isang itim na envelope. Isang elegante at mahal na imbitasyon. Ito ang hinihintay mo, ang tinatawag nilang Wedding of the Century. Sa wakas, pakakasalan na rin ni Dominic Valderrama ang babaeng ipinalit niya sa iyo pagkatapos ng 2 taon na kunwaring pagluluksa. Kinuha ni Teresa ang imbitasyon, binuksan niya ito at binasa ang mga pangalang nakasulat sa ginto, Dominic at Ariana. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik. Kailangan nila ng pinakamahusay na chef para sa kanilang reception. Isang chef na walang nakakakilala sa mukha, pero kilala ang pangalan sa buong bansa. Chef Teresa ng The Sanctuary. Tumingin si Joaquin ng diretso sa kanya. Sigurado ka na ba rito? Kapag pumasok ka sa pintong yon, wala na itong balikan. Maaari nilang malaman kung sino ka talaga. Itinapon ni Teresa ang imbitasyon sa ibabaw ng mesa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Iyon naman ang plano, Joaquin. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag natikman nila ang laso ng nakaraan sa gitna ng kanilang kaligayahan. Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo at ibinaon ito sa gitna ng imbitasyon. Saktong tumusok sa pangalan ni Dominic. Hindi lang ako basta magluluto para sa kanila. Ihahain ko sa kanila ang sarili nilang impyerno. Hindi mapakali si Dominic habang nakaupo sa loob ng isang pribadong silid sa pinakasikat na restaurant sa lungsod. Inaayos niya ang kanyang mamahaling relo, isang gawin na ginagawa niya tuwing siya ay kinakabahan o nainip. Pero bakit ba siya kakabahan? Siya si Dominic Valderrama, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya, ang yaman, ang kapangyarihan, at si Ariana. Ngunit may isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Isang pangalan na naging bulong-bulungan sa mundo ng mga elite. Chef Teresa, sinasabing ang babaeng ito ay isang henyo sa kusina. Ngunit napaka-misteryosa. Hindi siya tumatanggap ng mga panayam at bihira lang magpakita sa publiko. At ngayong araw, pumayag itong makipagpulong sa kanya para pag-usapan ng menu ng kanyang kasal kay Ariana. Bumukas ang pinto. Narinig ni Dominic ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig. Mabagal, tiyak at puno ng kumpiyansa. Good morning, Mr. Valderrama. Pasensya na kung pinaghintay kita. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Dominic nang marinig ang boses na yon. Ang tono nito ay malamig, matalinhaga, ngunit may pamilyar na himig na tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang babaeng nakatayo sa harap niya
ay nakasuot ng isang eleganteng puting chef's jacket. Maikli ang buhok nito, maayos ang pagkaka-makeup, at ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Nabitawan ni Dominic ang ballpen na hawak niya. "Tites?" Ang bulong na yon ay lumabas sa kanyang mga labi bago pa man niya ito mapigilan. Ang mukha, ang hubog ng ilong, ang mga mata. Lahat ay kamukha ng babaeng itinulak niya sa bangin 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang babaeng ito ay ngumiti. Hindi ang maamo at mapagpatawad ng ngiti ni Tess, kundi isang ngangiting tila nanunuri at nanguuyam. "Ako si Chef Teresa, Mr. Valderrama." "Hindi Tess," malumanay, ngunit mariin nitong sagot. Umupo ang babae sa tapat niya. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagkilala. "Pasensya na, may kamukha ka lang kasi na kakilala ko." Paliwanag ni Dominic habang pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Pinunasan niya ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Imposible. Patay na si Tess. Nakita niyang nahulog ito. Walang sino man ang makakaligtas sa taas na yon at sa bagsik ng dagat. Marami raw talagang magkakamukha sa mundo, Mr. Valderrama. Ang pagkakaiba lang ay kung sino ang nananatiling nakatayo at sino ang tuluyan ng binaon sa limot, sabi ni Teresa habang binubuksan ang isang folder. Sa sandaling iyon, pumasok si Ariana sa silid. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at agad na kumapit sa braso ni Dominic. "Hon? Sorry I'm late. So, ito na ba ang sikat na chef?" Tanong ni Ariana. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Tumingin si Ariana kay Teresa at sa isang saglit natigilan din ito. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napabitaw sa braso ni Dominic. Sino ka?" tanong ni Ariana. Ang boses ay nanginginig sa takot. Napilit niyang itinatago sa likod ng pagtataas ng kilay. "Chef Teresa, at narito ako para siguraduhin na ang kasal ninyo ay magiging isang kaganapan na hinding-hindi ninyo makakalimutan hanggang sa huling hininga ninyo," sagot ni Teresa. Tila may dumaang malamig na hangin sa loob ng silid. Sinimulan ni Teresa na ilatag ang mga disenyo ng pagkain. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay professional, ngunit bawat tingin niya kay Dominic ay tila isang babala. Hindi mapakali si Dominic. Kahit anong sabihin niya sa sarili niya na hindi ito ang kanyang dating asawa, ang bawat galaw ni Teresa ay nagpapabalik sa kanya sa gabing iyon, sa bangin. Ang paraan ng paghawak nito sa baso, ang paraan ng pagkurap ng mga mata. "May problema ba, Mr. Valderrama? Hindi mo ba gusto ang mga suhestiyon ko?" tanong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Dominic. "Wala. Okay lang. Maganda ang mga napili mo," sagot ni Dominic, bagaman hindi na niya talaga naiintindihan ang mga sinasabi ng chef. Tumayo si Teresa nang matapos ang pagpupulong. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Dominic para sa isang handshake. Nag-aalangan si Dominic pero dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, tila may kuryenteng gumapang sa braso ni Dominic. Ang balat ni Teresa ay malamig, kasing lamig ng tubig sa dagat. Hindi agad binitawan ni Teresa ang kamay ni Dominic. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak dito. Lumapit siya ng bahagya kay Dominic, sapat na para maamoy ni Dominic ang kanyang pabango. Isang amoy na pamilyar pero may halong kakaibang pampalasa. "Huwag kang mag-alala, Mr. Valderrama. Ang ihahanda ko para sa inyong dalawa ay isang espesyal na putahe," bulong ni Teresa. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang putahe na magpaparamdam sa inyo kung ano ang lasa ng pagsisisi. Binitawan ni Teresa ang kamay ni Dominic at lumakad palabas ng silid nang hindi nililingon ang dalawa. Naiwang nakatulala si Dominic habang si Ariana ay napahawak sa kanyang dibdib, hinihingal sa hindi maipaliwanag na takot. Hindi mapakali si Ariana sa loob ng kanyang kwarto.
paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato ni Tess sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay ikukumpara ito sa mukha ni Chef Teresa na kinuha niya ng palihim sa kanilang huling pagkikita. Hindi maaari. Patay na siya. Ako mismo ang nakakita sa kanya habang nilalamon ng dilim sa ilalim ng bangin. Bulong ni Ariana sa sarili. Ngunit bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit tila ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumisigaw ng babala? Hindi lang ang mukha, ang paraan ng pagtindig, ang paraan ng pagtitig. Lahat ay nagpapaalala sa kanya sa babaeng akala niya ay nabaon na niya sa limot kasama ng kanyang mga kasalanan. Kung ikaw nga yan, Tess, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaahon pa. Pagbabanta ni Ariana habang mahigpit na nakahawak sa baso ng wine hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Kinabukasan, isang engranding food tasting event ang inorganisa sa mansyon ng mga Valderrama. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan at ang pamilya ni Dominic para tikman ang mga putaheng ihahanda ni Chef Teresa para sa kasal. Dumating si Teresa kasama ang kanyang team. Nakasuot siya ng kanyang malinis na chef's jacket. Ang kanyang tindig ay parang isang reyna na papasok sa kanyang sariling kaharian. Habang inihahain ang unang putahe, isang modernong bersyon ng sinigang na may kakaibang asim at tamis, nagsimula na ang plano ni Ariana. Ano ba ito? Bakit ganito ang lasa? Masyadong matapang ang asim. Sigurado ka bang marunong kang magluto, chef? O baka naman puro porma ka lang? Malakas na sabi ni Ariana. Sapat na para marinig ng lahat ng bisita. Napatigil ang tawanan at kwentuhan sa paligid. Napatingin si Dominic kay Ariana. Ang kanyang noo ay nagsimulang kumunot sa hiya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Teresa. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapag at tumingin nang diretso sa mga mata ni Ariana. Ang asim na nararamdaman mo, Ma'am Ariana, ay mula sa sariwang kamiyas at sampalok. Idinisenyo ko yon para gisingin ang iyong mga pandama. Minsan kasi, kapag masyadong marami nang itinatago ang isang tao, nagiging mapurol ang kanyang panlasa sa katotohanan. Malumanay na sagot ni Teresa. Bahagyang nagtawanan ng ilang bisita, humanga sa talas ng sagot ng chef. Lalong nag-alab ang galit ni Ariana. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at, sa isang mabilis na galaw, ay tinabig ito patungo sa direksyon ni Teresa. Ay, sorry chef. Masyado kasing madulas ang baso. Gaya siguro ng pagkatao mo. Sarkastikong sabi ni Ariana habang nakatingin sa nabasang jacket ni Teresa. Natahimik ang buong silid. Inaasahan ng lahat na magagalit si Teresa? O baka naman ay iiyak ito, gaya ng inaasahan ni Ariana. Ngunit hindi. Kinuha ni Teresa ang isang malinis na table napkin at dahan-dahang pinunasan ang kanyang damit ng may dignidad. Ariana, tama na yan. Pagalit na saway ni Dominic. Tumayo siya at hinawakan sa braso si Ariana. Nakakahiya ka. Bisita natin si Chef Teresa. Bakit mo siya pinagtatanggol, Dominic? Hindi mo ba nakikita? Pinapahiya niya ako sa harap ng mga kaibigan natin. Sigaw ni Ariana. Ang kanyang boses ay nagiging palengke na sa pandinig ng mga elite na bisita. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo, Ariana. Masyado kang paranoid at walang modo. Umakyat ka na muna sa taas kung hindi mo kayang umakto ng maayos. Malamig na sabi ni Dominic. Tila sinampal si Ariana sa sinabi ni Dominic. Kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata ni Dominic habang nakatingin ito kay Teresa. Isang paghanga na dati ay para sa kanya lang. Padabog na umalis si Ariana sa dining area. Ngunit hindi siya umakyat sa kanyang kwarto. Sa halip, naglakad siya patungo sa pansamantalang opisina na ibinigay nila kay Teresa sa loob ng mansyon para sa preparasyon ng kasal. Kailangang may mahanap ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Bulong niya habang mabilis na hinalughog ang mga gamit sa loob ng silid. Binuksan niya ang mga drawer, binuklat ang mga folder ng recipe, hanggang sa mahulog ang isang maliit na velvet pouch mula sa loob ng bag ni Teresa.
Nanginginig ang mga kamay ni Ariana habang binubuksan ang pouch. Sa loob nito ay isang gintong singsing, isang antique na disenyo na may nakaukit na maliit na rosas sa gitna. Napahawak si Ariana sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Kilala niya ang singsing na yon. Iyon ang family heirloom ng mga magulang ni Tess. Ang singsing na suot ni Tess nung gabing itinulak siya ni Dominic sa bangin. Ang singsing na dapat sana ay nasa ilalim na ng dagat. Hindi maaari. Buhay ka nga. Bulong ni Ariana. Ang kanyang muka ay puno na ngayon ng purong takot. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon sa may hamba, nakatayo si Teresa. Nakatingin siya ng diretso kay Ariana na hawak pa rin ang singsing. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Nagustuhan mo ba ang nakita mo, Ariana? O baka naman, nakakita ka lang ng multo? Nakatayo si Joaquin sa balkonahe ng kanyang villa. Pinagmamasdan ang malawak na dagat na nababalot ng pilak na liwanag ng buwan. Sa loob ng 2 taon, ang dagat na ito ang naging saksi sa paghihirap at muling pagkabuo ni Teresa. Pero alam ni Joaquin na hindi pa tapos ang laban. Ang tensyon sa pagitan ni Teresa at Ariana sa mansyon kanina ay hudyat lang na malapit na ang unos. Narinig niya ang mahinang yabag ni Teresa. Huminto ito sa tabi niya, hindi nagsasalita. Pero ramdam ni Joaquin ang bigat ng dinadala nito. Masyadong mapanganib ang ginawa mo kanina, Teresa. Mahinahong sabi ni Joaquin nang hindi tumitingin sa kanya. Ang pagpapakita ng singsing na yon, para mo na ring sinabing ikaw si Tess. Huminga ng malalim si Teresa. Humigpit ang kapit niya sa pasamano ng balkonahe. Kailangan nilang matakot, Joaquin. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundong pananakal ng konsensya nila bago ko tuluyang bawiin ang lahat, sagot ni Teresa. Ang boses niya ay tila yelo sa lamig. Humarap si Joaquin sa kanya. May kinuha siyang isang makapal na brown folder mula sa lamesa sa likuran niya at inilatag ito sa harap ni Teresa. Kung ganoon, gamitin mo ito. Ito ang tunay na patalim na isasaksak mo sa kumpanya ni Dominic. Binuksan ni Teresa ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga dokumento sa loob. Mga share certificates, board resolutions, at mga lihim na transaksyon ng Valderrama Shipping Lines. Paano mo nakuha ang mga ito? At bakit? Bakit nasa pangalan mo ang 40% ng shares ng kumpanya namin? Gulat na tanong ni Teresa. Ngumiti ng mapait si Joaquin. Tumingin siya sa malayo, tila may inaalalang masakit na nakaraan. Bago pa man naging CEO si Dominic, ang pamilya ko ang katuwang ng tatay mo sa pagpapatakbo ng kumpanyang yon. Noong mamatay ang asawa ko sa isang aksidenteng kinasangkutan din ng mga tauhan ni Dominic, nagpa siya akong lumayo. Hinayaan ko silang isipin na tinalikuran ko na ang lahat. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Teresa. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Pero hindi ko ibinenta ang shares ko. Itinago ko yon para sa tamang panahon. At ang panahong yon ay ngayon, Teresa. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang hawak ko. Ikaw ang magiging pinakamalaking stockholder na hindi nila inaasahan. Joaquin, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Sobra-sobra na ang naitulong mo. Basag ang boses na sabi ni Teresa. Dahan-dahang itinaas ni Joaquin ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging strikto. Dahil noong gabing nakita kita sa dalampasigan, hindi lang ikaw ang sinagip ko. Sinagip ko rin ang sarili ko mula sa kalungkutan. Gusto kong makita kang muling nakatayo ng matayog, Teresa. Hindi lang bilang isang chef, kundi bilang ang babaeng nararapat na humawak ng hustisya. Nagkatitigan silang dalawa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unting lumiit. Ramdam ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang damdamin na akala niya ay namatay na kasabay ni Tess.
Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga labi, isang mabilis na liwanag ang gumuhit mula sa madilim na bahagi ng hardin sa ibaba ng balkonahe. Isang flash ng kamera. Mabilis na napalingon si Joaquin sa pinagmulan ng liwanag. Nakita niya ang isang anino na mabilis na tumatakbo patungo sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate ng resort. Sino yon? Kabado na tanong ni Teresa. Agad na lumayo kay Joaquin. Hindi sumagot si Joaquin. Mabilis siyang bumaba para habulin ang kumuha ng wuwa ng litrato, pero huli na ang lahat. Humaharurot na ang sasakyan palayo. Hindi nila alam. Sa loob ng sasakyang yon, tinitingnan ng isang lalaki ang mga kuha niyang litrato. Hindi lang ang sandali ng kanilang paglalapit ni Joaquin ang nakuha nito. Kasama sa mga litrato, ang isang malinaw na kuha ni Teresa habang karga-karga ang batang sigab sa hardin kanina. Ang batang may mga matang kamukha ng kay Dominic. Ang batang magiging mitya ng panibagong gulo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Nakaharap si Teresa sa malaking bintana ng opisina ni Dominic. Ang opisinang ito, dito niya dati hinahatiran ng tanghalian ng asawa. Dito niya rin nakita ang unang mantsa ng lipstick sa panyo nito na pilit niyang ipinagwalang bahala noon. Ngayon, nakatayo siya rito hindi bilang ang mapagpatawad na asawa, kundi bilang ang babaeng kukuha sa lahat ng pag-aari nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Dominic. Kitang-kita ang pagmamadali sa kanyang mga galaw. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang kurbata ay maluwag na. Isang senyales na hindi siya nakatulog ng maayos pagkatapos ng kanilang huling pagkikita. Chef Teresa, pasensya na kung medyo natagalan. Marami lang inaayos para sa merging ng kumpanya, sabi ni Dominic habang nauupo sa kanyang swivel chair. Tumingin siya kay Teresa at muli, dumaan ang isang kilabot sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya sanay sa mukhang iyon. Naiintindihan ko, Mr. Valderrama. Napaka-busy ninyo para sa inyong nalalapit na kasal. Malamig na simula ni Teresa. Inilapag niya ang isang folder na may tatak ng isang sikat na law firm sa mesa ni Dominic. Ano ito? Tanong ni Dominic. Bahagyang kumunot ang noo. Ang Batangas Coastal Estate. Alam kong matagal na itong hinahabol ng inyong pamilya. Ipinagkatiwala sa akin ng mga kliyente ko sa abroad ang paghahanap ng tamang investor para rito. At dahil maganda ang pakikitungo ninyo sa akin, naisip ko na kayo ang unang alukin, paliwanag ni Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Dominic. Ang Batangas Coastal Estate ay ang lupain ng pamilya ni Tess. Ang lupaing hindi niya makuha-kuha dahil nakapangalan ito sa isang trust fund na hindi niya mabuksan simula nang mawala si Tess. Paano napunta sa iyo ang pamamahala nito? Takhang tanong ni Dominic, pero ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan nang inaabot ang folder. Ang mga may-ari ng The Sanctuary ay may malawak na koneksyon sa mga bangko at real estate, sir. Gusto nilang i-dispose ang property na ito sa presyong mas mababa sa market value para mabilis na maibalik ang kapital. Sagot ni Teresa. Pinanood ni Teresa ang paraan ng pagbasa ni Dominic sa mga dokumento. Nakita niya ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata nito. Iniisip na ni Dominic ang bilyon-bilyong kikitain niya kapag nakuha niya ang lupaing yon. Ito ang kailangan ko para maisalba ang kumpanya. Bulong ni Dominic sa sarili. May problema ba, Mr. Valderrama? Tanong ni Teresa. May bahid ng pang-uuyam ang kanyang boses na hindi napansin ni Dominic. Wala. Gusto ko ang deal na ito, pero kailangan ko ng garantiya, sabi ni Dominic habang tinitingnan ang contract of sale. Ang pirma mo lang ang kailangan, Dominic, at ang paglilipat ng iyong kasalukuyang assets bilang collateral. Kapag napirmahan mo ito, ang Batangas Estate ay mapapasayo na bago pa man ang inyong kasal. Udyok ni Teresa. Kinuha ni Dominic ang kanyang mamahaling ballpen. Hindi na siya nag-atubili. Ang takot na nararamdaman niya tuwing nakikita ang mukha ni Teresa ay natabunan na ng matinding pagnanasa sa pera at kapangyarihan. Sa bawat pagkiskis ng panulat ni Dominic sa papel,
Parang naririnig ni Teresa ang tunog ng pagguho ng mundo ng kanyang asawa. Tapos na, akin na ang lupa, sabi ni Dominic nang may malapad ng ngiti. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Ariana, hingal na hingal at hawak ang kanyang cellphone. Dominic, huwag mong pipirmahan ang anumang dokumento mula sa babaeng yan, sigaw ni Ariana. Lumingon si Dominic sa kanya, naguguluhan. Ariana, ano bang sinasabi mo? Nakuha ko na ang Batangas Estate. Niloloko ka lang niya, Dominic. Tumingin ka sa labas at tingnan mo ang mga balita. Galit na sabi ni Ariana habang itinuturo ang telebisyon sa dingding. Sa screen, lumabas ang mukha ng isang abogado. Ang abogado ni Joaquin. Ipinapahayag nito ang pagbawi sa lahat ng shares ng Valderrama Shipping Lines dahil sa mga nakitang irregularidad at anomalya sa mga nakaraang transaksyon. At hindi lang iyon, may mga litratong lumabas, mga kuha mula sa dashcam ng isang sasakyan, 2 taon na ang nakalilipas. Malabo ang kuha, pero malinaw na makikita ang 2 tao sa gilid ng isang bangin. Isang lalaking nagtulak sa isang babae. Namutla si Dominic. Binitawan niya ang ballpen at tumingin kay Teresa. Ngumiti si Teresa. Isang tunay na ngiti, ngunit puno ng panganib. Huli na ang lahat, Dominic. Ang pinirmahan mo ay hindi contract of sale. Iyon ay isang confession at waiver of all your assets back to the rightful owner. Ang Batangas Estate ay hinding-hindi magiging sayo dahil akin iyon at palaging magiging akin. Narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gusali. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Dominic. Nanginginig ang buong katawan habang paatras siyang lumalayo sa mesa. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Happy anniversary, Hon. Akala mo ba nakakalimot ang dagat? Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay pinalamutian ng mga sariwang puting rosas at nagniningning na mga kristal. Ang bango ng mamahaling pabango ng mga bisita ay humahalo sa amoy ng masasarap na pagkaing inihanda ng team ni Chef Teresa. Ito ang gabing pinakahihintay ni Ariana. Nakasuot siya ng isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng tagumpay. Sa wakas, magiging ganap na siyang Jeng Valderrama. Sa tapat niya, nakatayo si Dominic. Maayos ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay panay ang ikot sa paligid. Ang bawat anino sa dilim ay tila nagiging mukha ni Tess sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kamay ni Ariana. Dominic, relax ka lang. Ngayong gabi, mawawala na ang lahat ng takot mo, bulong ni Ariana. Pilit na pinapakalma ang asawa. Nagsimula na ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Dominic. Kung sino man ang may malakas na dahilan upang hindi ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o manahimik habang buhay, wika ng pari. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, ang malaking double door sa dulo ng aisle ay bumukas ng malakas. Hindi si Chef Teresa ang pumasok na naka-uniform. Ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng aisle ay nakasuot ng isang kulay dugong pulang gown na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa tindi ng emosyon. Napasinghap ang lahat ng mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat. Si Tess? Hindi ba patay na siya? Imposible! Ang kamukha niya. Nabitawan ni Dominic ang kamay ni Ariana. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang tunay na multo na bumangon mula sa hukay. Tess! Mahinang sambit ni Dominic. Ang kanyang boses ay puno ng kilabot. Masyado ka namang nagmamadali, Dominic. Hindi mo man lang ba hihintayin ang unang asawa mo bago ka kumuha ng bago? Sabi ni Tess. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Sino ka?
Isa kang impostora. Guards, ilabas ang babaeng yan. Sigaw ni Ariana. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Ngunit walang gwardyang gumalaw. Sa halip, ang malalaking screen sa likod ng altar na dapat sana ay magpapakita ng prenup photos ng dalawa ay biglang nagbago. Isang malabong video ang nagsimulang mag-play. Ito ay kuha mula sa malayo. Sa itaas ng isang bangin. Madilim ang paligid, ngunit malinaw na makikita ang isang lalaki na itinulak ang isang babaeng nakaputi. Pagkatapos, isang babae ang lumabas mula sa dilim at niyakap ang lalaki habang sabay silang tumitingin sa ibaba. Ang audio ay puno ng hagulgol at ang nakakapangilabot na tawa ni Dominic. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino ang impostora? Tanong ni Tess habang humihinto sa harap ng altar. Ang buong ballroom ay naging magulo. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang kahihiyan ay hindi na maikakaila. Walang maniniwala sa'yo. Edit lang ang video na yan. Bulyaw ni Dominic habang pilit na kinukuha ang mikropono sa pari. Baliw ang babaeng ito. Hindi siya si Tess. Kung hindi ako si Tess, bakit alam ko ang password ng safe mo sa opisina? Bakit alam ko ang bawat detalye ng pagpatay mo sa mga magulang ko para makuha ang kumpanya? Sagot ni Tess. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Biglang pumasok ang mga pulis mula sa gilid ng ballroom. Dominic Valderrama, Ariana Santos, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa sa kasong attempted murder at plunder. Pahayag ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nang makita ni Dominic na wala na siyang takas, isang madilim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nilapitan niya ang isa sa mga bodyguard niya at mabilis na inagaw ang baril nito. Walang lalapit! Papatayin ko kayong lahat! Sigaw ni Dominic habang itinutok ang baril kay Tess. Nanlaki ang mga mata ni Tess, ngunit hindi siya gumalaw. Handa na siyang mamatay muli, basta't kasama niyang babagsak ang halimaw na ito. Dominic, huwag! Sigaw ni Ariana, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa takot. Kinalabit ni Dominic ang baril. Bang! Isang putok ang bumasag sa gabi. Ngunit hindi si Tess ang natumba. Isang matikas na figura ang mabilis na humarang sa harap ni Tess at sinalo ang bala para sa kanya. Joaquin! Tili ni Tess habang pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Napatulala si Dominic sa ginawa niya, habang ang mga pulis ay mabilis na dambas sa kanya para agawin ang baril at piringan siya. Dugo ang bumuhos sa puting carpet ng simbahan. Hawak-hawak ni Tess ang ulo ni Joaquin, habang ang mga luha niya ay bumabagsak sa mukha ng lalaking handang mamatay para sa kanya. Joaquin, huwag mo akong iwan. Pumuti na ang sikat ng araw sa dalampasigan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdadala ng takot kay Tess. 3 buwan na ang lumipas mula noong gabing dumanak ang dugo sa ballroom. 3 buwan na puno ng pagpapagaling, ng katawan at ng kaluluwa. Nakatayo si Tess sa kusina ng kanilang bahay sa tabing dagat. Hindi na siya nakasuot ng chef's jacket na puno ng galit. Ngayon, suot niya ay isang simpleng duster at ang kanyang buhok ay hinahayaan niyang tangayin ng preskong hangin. Narinig niya ang tunog ng gulong ng wheelchair mula sa likuran niya. Masyadong masarap ang amoy ng niluluto mo, Tess. Mukhang mapaparami na naman ang kain ko nito. Nakangiting sabi ni Joaquin. Mabilis na lumingon si Tess at nilapitan ang lalaki. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na sumalo sa kanya noong siya ay lugmok at ang katawang humarang sa bala para sa kanya. Sabi ni Doc Ramos, kailangan mong magpalakas. Kaya huwag kang magreklamo kung puro masusustansyang pagkain ang ihahain ko sa'yo. Biro ni Tess habang hinahaplos ang balikat ni Joaquin kung saan naroon ang peklat ng operasyon. Basta luto mo, Tess. Kahit lason pa yan, kakainin ko. Sagot ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba.
Huwag kang magbiro ng ganyan, Joaquin. Tapos na tayo sa lason at pait. Ang ititira na lang natin ay ang tamis. Seryosong sabi ni Tess bago hinalikan ng noo ng lalaki. Noong nakaraang linggo, dinalaw ni Tess si Dominic sa kulungan. Naka-orange na suot ito, ang kanyang buhok ay gupit bilanggo, at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng dating kayabangan. Habang si Ariana naman ay nasa kabilang selda, balitang nawawala na sa sariling isip dahil sa tindi ng depresyon at kahihiyan. Bakit mo ako dinalaw, Tess? Para pagtawanan ako? Tanong ni Dominic sa likod ng makapal na salamin. Hindi, Dominic. Dinalaw kita para sabihing pinapatawad na kita. Sagot ni Tess. Nanlaki ang mga mata ni Dominic. Hindi niya inaasahan ang salitang iyon. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magbitbit ng bigat sa puso ko. Gusto ko nang maging malaya. At sa pagpapatawad ko sa iyo, tuluyan ko nang pinuputol ang ugnayan nating dalawa. Paliwanag ni Tess. Bago siya tumayo, inilapit ni Tess ang isang maliit na litrato sa salamin. Ang litrato ni Gab na masayang naglalaro sa buhanginan. Ito ang anak natin, Dominic. Ang anak na muntik mo nang patayin kasama ko. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman kung sino ang tunay niyang ama. Para sa kanya, ang tatay niya ay ang lalaking handang magbuwis ng buhay para protektahan kami. Iniwan ni Tess si Dominic na humahagulgol sa loob ng bisitahan. Iyon ang huling beses na lilingon siya sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Bumalik si Tess sa kasalukuyan nang maramdaman ang maliliit na bisig na yumayakap sa kanyang binti. Mama, Dada Joaquin says we can go swimming later. Sigaw ni Gab, punong-puno ng sigla. Binuhat ni Tess ang bata at hinalikan sa pisngi. Tumingin siya kay Joaquin at nakita niya ang isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo at wagas na pagmamahal. Sige anak, pero kakain muna tayo, okay? Inihain ni Tess ang pagkain sa gitna ng mesa. Isang simpleng salo-salo na puno ng tawanan at kwentuhan. Wala ng drama, wala ng kaba. Matapos ang tanghalian, pumasok si Tess sa kanyang silid upang mag-ayos. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay naroon pa rin, ngunit hindi na niya ito ikinahiya. Ang mga ito ay medalya ng kanyang pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa galit, kundi sa pag-asa. Dahan-dahan siyang ngumiti sa kanyang refleksyon. Ligtas ka na, Tess. Malaya ka na. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang kanyang tsinelas at lumabas ng kwarto para habulin ang tunog ng tawa ng kanyang anak. At ang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa dagat. Ang mga alon ay payapang humahalik sa pampang. Tila bumubulong ng isang pangako ng isang bukas na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Tapos na ang paghihiganti. Ngayon, oras na para mabuhay. 5 taon na ang lumipas. Ang The Sanctuary ay hindi na lamang isang simpleng restaurant. Ngayon, isa na itong malaking pundasyon na tumutulong sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at pang-aabuso. Sa bawat sangay nito, ang kusina ay nagsisilbing paaralan kung saan itinuturo ni Tess na ang pagluluto ay hindi lang pagpapakain ng tiyan, kundi pagpapagaling ng sugatang dangal. Nakatayo si Tess sa gitna ng isang malawak at modernong kusina. Suot niya ang kanyang puting chef's jacket na may buradong gintong pangalan, Chef Teresa Valderrama Salvador. Pinapanood niya ang isang batang babae na maingat na naghihiwa ng mga sangkap. Nakikita niya sa mga mata nito ang takot na minsan din niyang naramdaman. Ang takot ng isang taong inakalang wala ng bukas. Dahan-dahang lumapit si Tess at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Huwag kang matakot sa kutsilyo, Hija. Ang kutsilyo ay kasangkapan. Ikaw ang may hawak ng talim, kaya ikaw ang may kontrol sa direksyon ng buhay mo. Malumanay na sabi ni Tess. Ngumiti ang babae.
Isang nangiting may halong pag-asa. Iyon ang pinakamalaking sahod na natatanggap ni Tess araw-araw. Ang makitang bumabangon ang kapwa niya babae mula sa abo. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling kape ang humahalimuyak sa hangin. Lumingon si Tess at nakita ang isang lalaking matikas na nakatayo sa may pinto. Si Joaquin. Wala na ang wheelchair. Bagaman may kaunting pilay sa kanyang paglalakad, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Lumapit siya kay Tess at iniabot ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak. Happy 5th anniversary ng Sanctuary. Mahal ko, bulong ni Joaquin. Salamat, Joaquin. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Sagot ni Tess habang sumasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Hindi ako ang sumagip sa iyo, Tess. Ikaw ang sumagip sa sarili mo. Ako lang ang nagsilbing saksi sa muli mong paglipad. Ani Joaquin bago igawad ang isang matamis na halik sa kanyang noo. Mula sa labas, narinig nila ang tawag ng isang masiglang boses. Mama! Papa! Bilisan niyo na! Magsisimula na ang programa. Si Gab iyon. 7 taong gulang na siya ngayon, matalino at mapagmahal. Siya ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay kayang magluwal ng himala sa gitna ng trahedya. Bago lumabas ng kusina, sandaling huminto si Tess sa harap ng isang maliit na altar sa sulok. Naroon ang litrato ng kanyang mga magulang. Mapa, nabawi ko na ang lahat. Masaya na kami. Bulong niya sa hangin. Lumabas si Tess sa harap ng maraming tao, mga kaibigan, mga tauhan, at ang media. Hindi na siya ang biktima na itinulak sa bangin. Hindi na rin siya ang mapagpanggap na chef na puno ng tuhan. Ngayon, siya ay isang babaeng buo. Isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Sa buhay, simula ni Tess sa kanyang talumpati habang nakatingin sa libu-libong taong nakikinig. Minsan ay itutulak tayo ng tadhana sa pinakamalalim na bangin. Akala natin ay katapusan na, pero doon natin matutuklasan na mayroon pala tayong mga pakpak. Tumingin siya kay Joaquin at kay Gab na nasa unang row. Nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki. Ang sugat ay hindi dapat ikahiya. Ang peklat ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay mapa ng ating paglalakbay. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, ang sikat ng araw ay palaging darating para sa mga taong marunong lumaban. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Habang lumulubog ang araw sa malayo, ang kulay ng langit ay naging kulay ginto at lila, kasing ganda ng bagong buhay na binuo ni Tess. Wala na ang Dominic at Ariana sa kanyang isipan. Ang kanilang mga pangalan ay naging malabong tinta na lamang sa isang pahina ng kasaysayan na matagal na niyang nailipat. Hawak ang kamay ni Joaquin at ni Gab, naglakad si Tess patungo sa liwanag. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang malupit na tulak, ngunit nagtatapos sa isang malayang paglipad.